Hallelujah. Lahat po tayo ay magsitayo. Thank you, Lord. At nakarating po tayo ngayong gabi. Sige nga po, sabihin nyo nga po sa inyong katabi, salamat at nandito ka. Ayun. Salamat at kahit umuulan ay nagawa pa rin nating makarating. And narito po tayo para magbigay ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan na ating Panginoon pa. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hey! Sabay-sabay tayong umawit sa Panginoon. Hey! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan Hey! ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, Jesus! ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay tayong mawit. Hey! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmamahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa piling mo. Oh, oh. Isa pa. Kawitan natin ang Panginoon. Hey! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hallelujah! Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, Jesus! ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, Panginoon. Buhay ko na purihin ka. Sabihin natin sa Panginoon. Buhay ko na sa'yo'y Hallelujah! sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na Purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Say! Buhay ko na purihin Purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Sa'yo'y sumamba. Kundi pasalamatan ka. Say! Buhay ko na. Purihin Purihin ka. Sa'yo'y sumamba. kundi pasalamatan Ka. Say! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hey! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. ako'y magsasaya sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo. Isa pa, palakpakan natin ang Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Hallelujah. I believe lahat po tayo naniniwala na mabuti ang Panginoon. Tama? Hindi pa tayo gumagawa ng something sa Panginoon, pero napakadami niya ng ginagawa sa buhay natin. Amen po ba? Magbago man ang lahat, pero ang kabutihan ng Diyos ay laging nananatili. Hallelujah. Sa iyong lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyong lahat ng pagsamba, O Diyos. All my life you have... Come on, church! All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Jesus. Oh, come on, church. You can worship the Lord with your own song. Hallelujah. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
All my life. All my life. Mga church, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! All my life you have been so, so good. With every breath, with every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus. We will sing of your goodness, Jesus. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord tonight. Hallelujah. In Christ alone. In Christ alone we have glory. Redeemed His mercy. Thank you, Jesus. By grace I am redeemed. Come on. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Hallelujah. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Hallelujah. My source of, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of hope, kay Kristo lang, tiwala ko, ang kamatayan ay kaluwalhatian ko. Sa
Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko'y kay Kristo lang. Hallelujah! Kay Kristo lang, O Diyos! Hallelujah! Oh! Hallelujah, hallelujah. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Lord, you are our strength, O God. Hallelujah. Lord, ikaw ang aming katagumpayan, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, sa gabing ito, Panginoon, kinikilala po namin ang iyong pagsama, O God, sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Lord, ikaw yung magsalita sa amin, O God, sa gabing ito. Lord, we are ready for you, O God, to hear your word. Lord, yung masaksihan yung mga bagay na amazing things na gagawin mo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, samahan mo kami, O God. Kayo po yung manguna po sa aming kalagitnaan. And truly, Lord, we will be amazed. By the end of this evening, O God, great things will happen, Panginoon. Great things will happen right before our very eyes. Lord, maraming salamat, O God. To you all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, maraming salamat po. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Good evening po ulit sa mga online po natin at dito po sa onsite. Good evening po. Pwede po ba i-type po natin sa comment section sa mga online po natin? Sabihin po natin, I am ready. I-type po natin yan, I am ready. Yan. Yung mga nasa online po ba, ready na po ba tayong tumanggap sa ating Panginoon? Amen, hallelujah. So yung ating pong tagapagsalita po sa gabing ito ay sobrang bigatin po talaga. Bigatin talaga, no? Hindi, sobrang po, no? Itong tagapagsalita po natin, sobrang tagal ko na po, matagal na talaga kaming magkasama noong pa man. Mula po nung nagsimula po yung Praise Christian Fellowship, nandun na po kaming dalawa. Hanggang sa ano pa yung mga pinagdaanan po namin ito, sobra-sobra po no? So, talagang po, lumaki po kami both in Christ, talaga yung faith po namin, yung pag-walk po namin sa Panginoon. Hanggang ngayon po, siya po yung leader ko po na binigay po sa akin ng Panginoon. Ang nanay po ng Viral Network, let's all welcome Mama Tess Regondola. Mama Tess! Mama! Okay. Sige, Viral. Behave lang tayo. Okay. Yan, good evening po sa bawat isa and welcome po sa ating day 16 ng ating prayer and fasting. Yan. Grabe na dati, 3 days, 7 days. Pero ngayon, nakaka-16 days ka na. Salamat po sa Panginoon at patuloy niya tayong sinusustain. Kanina pag-akyat ko, brother, nasisilaw talaga ako sa kanila Kitang-kita ko po yung glory ng Panginoon ay nasa inyo. Salamat po sa ating Diyos. Ayan. Nung nag-sermon si Ate Beck, nag-message si Ate Beck, sabi niya, wag po kayong pipikit, wag kukurap. Wag lilingon. Dahil pag lumingon ka, akin ka. Hindi, baka kasi pagbalik mo ng tingin, wala na ako dito kasi maikli lang itong mensahe natin. So, simulan na po natin. Yan, katulad nga po sa ating day 16 sa book po ni Matt Batterson. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Lord, Surprise Me. Sino po dito ang nagnanais na makatanggap ng sorpresa mula sa Panginoon ngayong gabing to? Amen. Lahat po tayo, kahit ako din po, excited po sa surprise ng Panginoon. Pero may tanong muna po ako. Sino po dito yung nakaranas ng ma-surprise? Taas lang po natin kamay natin. Kahit po yung mga nasa online na, hanapin nyo lang yung emoji na nakataas ng kamay. Pwede po natin itaas ng kamay natin. Konti lang yung na-surprise na. Kakaawa naman kayo.
Hindi, marami din ang na-surprise. Ano po yung feeling pag sino-surprise ka? Sobrang saya, sabi ni Ate Josie. Sabi naman ni Brother, surprise, di ba? Pero ako kasi, ako ang nararamdam ko, I feel so loved and special, di ba? Ako, ilang beses din ako nakatanggap ng surprise mula sa mga life group leaders, sa leaders ng viral. Yan. Pero hindi naman ako maasa na bibigyan nila ako. Guys, hindi talaga ako maasa. Pero nung Pasko, wala eh. Hindi, joke lang po. Hindi naman po talaga ako maasa. Pero more than dun sa surprise po, ang mas na-appreciate ko kung paano nabuo yung surprise na yun. Di ba? Alam ko kasi bumubuo sila ng GC yan eh. Bubuo sila ng GC. Tapos mag-uusap sila, ano ba yung gagawin natin? Sa, kunyari, birthday ni Mama Tess. Yan, ganyan. Kala mo alam ko. Pero syempre may nag-i-squill sa akin. Yan, ano yung gagawin? Tapos ano yung ibibigay? Yan. Ang maganda rito, mag-aambagan na tayo, wala nang sumasagot pag-ambagan na. Pero, yun nga, parang more than dun sa surprise na nakikita ko, nagpapawisan ako at nagmamoist yung aking salamin. More than dun sa surprise, mas natatouch ako dun sa proseso kung paano yun nabuo. At kadalasan, kapag nasa akin na yung surprise, syempre, di ka nga umaasa, di ba? Pero pag nandyan na, meron ka na expectation, lagi nilang na-exceed yung expectation ko. Ganon din po gumawa ang Lord. May inaasahan ka, pero more than po doon yung kaya niyang ibigay sa atin. Amen po ba? Hindi ko po alam kung sino po dito yung sobrang gusto ng mga surprises. Yung sobrang nag-e-enjoy sila pag may mga surprise parties, yung ganun. Tapos yung nakakatanggap sila ng mga gifts or presents na hindi nila alam kung ano. I believe marami sa atin gusto ng mga surprises, di ba? Pero meron din naman po mga tao na ayaw nila ng surprises. Maaari, or probably ikaw yung tao kasi gusto mo you are in control. Gusto mo kasi part ka, gusto mo kasama ka sa gumagawa, gusto mo lahat planado, gusto mo timetable according to your satisfaction. Pero let's face it, meron po talagang ganong klaseng mga tao na gusto nila, parte sila palagi doon sa mga ginagawa. Pero yun nga po, aminin man po natin, kung ayaw mo ng surprises, araw-araw, pwede po tayo, we face the possibility of being surprised. Hindi nga lang po natin alam kung kailan, actually, kung anong oras, kung sino, at paano yun mangyayari. Katulad po nitong kwentong to mula po sa Book of Acts, no? Yan, nilabas na po. Mula sa Acts 12, actually, magsisimula po tayo sa 5 to 17. Hindi ko na po siya babasahin, ikukwento ko na lang po. Ang nangyari po dyan, during that time, yan po yung mga pinapersecute na yung mga Christians. Yan nga po yung napugutan pa ng ulo si Santiago. Diba? Tapos, nung inihirap ni Haring Herodes sa mga tao, sobrang tuwan-tuwa yung mga Hudyo. Kaya ang ginawa niya, pinadakip niya rin si Peter. Kaso, during that time, ano ba yun? Parang may celebration, pista ng mga tinapay na walang libadura, parang ganon. So, sabi niya, bukas ko na lang to ipipresent sa mga tao. So, night before, bago siya ipakita doon sa mga tao ni Haring Herodes, may dumating pong angel. Nung dumating yung angel, natutulog po si Peter that time. Sabi ko ngayon, nakakatuwa naman si Peter, nakakulong pero nakakatulog, di ba? Pero siguro ganun siya ka-confident na talagang ilalabas siya ng ating Panginoon. Tapos during that time, so ginising siya nung angel at pagkagising sa kanya nung angel, sabi sa kanya, mag-sandals ka, magsuot ka ng pangyapak mo. Pero nung pagkagising niya, di ba po yung kadena, yung kadenang nandiyan, nakalas agad din yung pagkagising sa kanya. Tapos sinabing magsandalyas ka, magdamit ka, magbalabal ka, at sumunod ka sa akin. Sabi nung angel. Si Peter, habang ginagawa yun ng angel, parang nananaginip lang. Ang iniisip niya, panaginip lang yun. Nung nilid siya ng angel palabas, nalampasan nila yung mga bantay
nung kulungan na yon. At pagdating po din sa pinto, kusang bumukas po yung pinto. At nakalabas po si Peter at yung angel. At pagdating po dun sa labas, nawala na po yung anghel. At dun lang po na-realize ni Peter na nakakawala na po siya. Ang ginawa niya po agad, nagpunta po siya doon sa lugar kung saan yung mga kasamahan niya nananalangin para sa kanya. At pagpunta po niya doon, nung kumakatok siya, nabosesan agad siya ni Rhoda. Ako na, si Rhoda. Ni Rhoda, ayan. Narinig siya. So nabosesan niya si Peter. Ginawa niya, hindi niya pinagbuksan ng pinto. Tumakbo agad siya dun sa mga kasamahan nila. Andiyan si Peter sa labas. Sabi niya, si Pedro nandiyan sa labas. Ang sabi sa kanya, baliw ka ba? Eh, nandun nga sa kulungan. Hindi nga nandyan siya. Baka naman anghel niya lang yan. So, sinagot na yung panalangin, no? Hindi pa naniwala. So, eventually, nakita nila na si Peter nga po, yung nandun sa labas ng pinto. So, bakit ko po siya kinukwento? Gusto ka lang po ikwento. Actually, sabi ko, binigay ng Panginoon yung pinapanalangin niya. Isa lang po yung nakita ko dito na sinabi na alam ko na yun yung nagpakilos sa Panginoon. Actually, sa English, sabi dito, they prayed earnestly. They prayed earnestly. Hindi po sinabi ko ano yung pinag-pray nila, pero sinabi, taimtim silang nanalangin. At kapag sinabing earnestly at taimtim, parang ibang level po to ng pananalangin Tama po ba? Tinignan ko talaga sa dictionary, ano ba yung earnest? Yan. Sabi ni Ma'am Miriam, earnest, isa siyang adjective. Ang ibig sabihin, serious in intention, serious yung purpose or effort, sincerely zealous. So sa pananalangin po pala, dapat we pray earnestly. Hindi lang dapat pag nanalangin tayo, masabi lang po natin yung panalangin natin. Minsan kasi ganun tayo Lord, gusto ko ng bahay at lupa. Alam mo na yan goods na po tayo dyan, Lord Parang ganun. Pero ang gusto pala ng Panginoon, yung may gigil, yung may intensity, yung ramdam niya na siya lang yung pwedeng magbigay sa'yo ng mga bagay na yon. At dahil nga they prayed earnestly, kinulit nila ang Panginoon, binulabog nila ang langit, wala na pong ibang option ang Diyos, kundi mapalaya si Peter. Kahit naman, di ba po, ikaw yung magulang, kunyari yung anak mo, may hinihiling, nakita mo nag-aaral ng maigi, gumagawa sa gawaing bahay, nagiging model ng kanyang mga kapatid, nagde-devotion. Di ba? Hindi mo pa ba ibibigay yung hinihiling niya? Pero baliktarin natin, ikaw yung anak. May hinihiling ka sa magulang mo, ginawa mo yung lahat, nag-aral kang maigi, na gumagawa ka sa gawaing bahay, patuloy ka nagde-devotion, hindi ka nag-ML, kumbaga nagiging model ka ng kapatid mo, hindi ka ba magkakahint na posibleng ibigay sa akin to ng nanay ko or ng tatay ko Yun nga lang, hindi mo alam kung kailan, paano, at sino ang gagawa ng bagay na yon. Kaya nga, if we pray earnestly, and if you pray earnestly, expect an answered prayer from the Lord. Amen? If you pray earnestly, you are candidate for God's surprise. Masaya po ba tayo doon na may surprise ang ating Panginoon? Amen po. Pero ito po yung warning. According to Matt Batterson, Lord, surprise me can be a scary prayer. Bakit kaya? Kasi ito yung parang, pag pinag-pray mo to, parang tinatanggalan mo na ng karapatan yung sarili mong makialam. Yung ibinibigay mo na lahat sa Lord. Lord, ikaw na yung bahala dito. Parang let your will be done, Lord. Naalala ko, meron akong may sakit na, parang nasa ICU, yung tatay, nung kaklase ko. Sabi ko, gusto kong ipag-pray. Ang gusto ko talaga ipag-pray, let your will be done. Pero kasi, yung kasamahan ko, ginaganon ako ng ginaganon. Lord, let your will be done. Tapos ginaganon niya ako, parang nga kasi at the back of her mind, parang
paano pag sinabi ng Lord na kukunin na? Gusto nga natin ilaban sa naggumaling. Pero yun nga po yun po yung gusto nating makita, yung full trust natin sa ating Panginoon. Sabi nga, wala po tayong dapat ikatakot kasi praying surprise me is like putting your trust in God's sovereignty. Kumbaga, binibigay mo na lahat sa ating Panginoon. At ito po yung pag-uusapan natin na 3 bagay. Pag-4 na po kasi, hindi po pwede. Kailangan 3 lang po talaga to. Kasi lalampas na po tayo ng oras. Sa 3 bagay po, na bakit tayo hindi dapat matakot when we pray, Lord, surprise me. Handa na po ba tayo? Okay. Sige po. Hindi po tayo dapat matakot na sabihin, Lord, surprise me. Kasi, when God gives your surprise, it is the best for you. Amen? It is the best for you. Friends, gusto ko sabihin, ang Panginoon po, hindi po siya genie or fairy na lahat ng gusto mo ibibigay niya. He has something on His mind. He could give everything, yes, napakayaman po ng ating Panginoon Pero ang gusto niya, yung best para sa'yo. Hindi nga natin alam minsan kung bakit hindi sinasagot ni God the way we think He should. Lord, ito yung gusto ko, pero parang bakit opposite po yung nangyayari? Lord, ganito po yung gusto ko mangyari, pero bakit hindi po yun yung nangyayari? And to be honest, yun po yung mga pagkakataon na parang ang hirap tanggapin na parang, Lord, mapapatanong ka na lang, Lord, no po ba yung sagot mo doon sa pinapanalangin ko? Lord, ayaw mo ba talagang ibigay sa akin yung mga bagay na yon? Pero gusto kong pong sabihin sa inyo, sobrang mahal po tayo ng Panginoon para hindi niya ibigay yung pinakamainam para sa'yo. Kahit na minsan, opposite po yung nangyayari, gusto kong sabihin sa'yo, hindi po nagkakamali ang Lord. Amen? Kapag binigay niya sa'yo yan, sa'yo talaga yan. At alam niya, yan yung best para sa'yo. Sa totoo lang, alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa'yo. Kahit ngayon nakaupo ka, alam ng Diyos kung iniisip mo, yung kakainin mo mamaya pagka-break mo ng pagkatapos nito. Alam ko rin, Alam ng Diyos yan. Alam niya rin kung ano yung nakaraan mo. Alam din ng Diyos kung ano yung magiging future mo. Ito lang kadalasan kasi, hindi naman yung gusto natin yung binibigay ng Lord. Kung ano yung kailangan natin at doon makikita yung best version of you. At alam niya rin kung paano i-handle ang sitwasyon na meron ka ngayon. Yan, salamat. Sige po, palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Yan. Ganun ka po talaga kakilala ng ating Panginoon, Minsan kasi, kaya akala natin ay hindi yun yung sagot ng panalangin na hinihingi natin. Kasi nga, ang nakikita lang natin, part ng picture. Pero si God, nakikita niya yung whole picture ng situation. Ang nakikita mo lang mga puno, pero si God, ang nakikita niya forest. Ang nakikita mo lang streets, pero si God, ang nakikita niya city. Ang nakikita mo lang beach, pero si God, ang nakikita niya ang buong karagatan. Sobrang mahal ka ng Panginoon para magkamali siya ng ibibigay sa'yo. At tunay nga po, gusto kong makita mo na God's plan is better than we could come up on our own. May plano tayo, yes, pero mas maganda po yung plano ng Diyos. At gusto niya, more than na gusto mo mag-succeed, mas gusto ng Panginoon na mag-succeed ka. Kung gusto mong ma-promote, mas gusto ng Lord ma-promote ka. Kung gusto mong maging top-notcher sa school, mas gusto ng Lord yan. Bakit? Kasi doon mo siya mapapapurihan. Doon ma-declare yung galing niya at doon mo maibibigay yung glory na para sa Panginoon. Amen po ba? Yan. So sa totoo lang, yung surprises natin, minsan hindi natin gusto. Kasi nga, parang ang dami natin sana, dumating may sagot naman si God, pero Lord, sana ganito na lang. Lord, sana ito na lang po yung sagot mo. Lord, sana ganito na lang. Pero gusto kong sabihin sa inyo, God's surprise is always the best for us. Amen? Because God sees, God knows, and God cares. Therefore, we can say, surprise us,
Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Hindi ka dapat matakot na sabihin, Lord, surprise me. Kasi when God gives you surprise, it is the best for you. Number 2, hindi po tayo dapat matakot na sabihin yung surprise me, Lord. Because when God gives your surprise, it is at the best timing. Sobrang human nature na po natin, yung gusto po natin, lahat mabilisan, tama? Yung parang microwave mentality, yung gusto lahat instant. Well, nandito naman talaga na tayo sa generation yung lahat mabilisan, kaya nga siguro nauso yung word, agad-agad. Yung parang mga ganun, kasi lahat gusto mabilisan eh. Pero gusto ko pong malaman mo, no? God is never too late and never too early. He is always on time. Ang timing mo, iba sa timing po ng Panginoon. Ang kalendaryo mo, iba sa kalendaryo ng Diyos. Kaya nga po minsan parang, pag hinihintay natin yung timing ng Lord, parang napakatagal. Medyo frustrating siya, to the point na parang ikaw mismo nagda-doubt ka na kung ibibigay ba ng Panginoon yung mga bagay na yun. Pero gusto kong sabihin, no, minsan kasi, kapag tayo hindi involved dun sa timeline na pinapakita, parang ang bilis nating mainip. Parang ganito na nasa isang event tayo. Tapos wala kang hawak na program. Alam mo naman na yung event is 8 to 5. Pero hindi mo hawak yung program. Mayat tanong mo, anong oras na? Kain na ba? Ilang oras pa siya? Anong oras tayo uwi? Pero pag hawak mo naman yung program, petiks ka lang. Alam mo naman kasi kung kailan matatapos, magtotok yung itong taong to, kung kailan matatapos or mag-uumpisa ulit, magtok yung isang tao to. Pag talaga hindi mo hawak yung timetable ng Lord, medyo talaga nakakainip. Pero, ang gusto kong sabihin sa inyo, pag dumating naman ang timing ng Panginoon, pwedeng-pwede natin i-enjoy yung mga bagay na darating sa atin. At habang naghihintay tayo, alam natin that God is working on it. Sabi nga po din sa Exodus 13:17 to 18, no? Sa verse po nito, ito po yung kwento kung saan nilid po ng ating Panginoon ang mga Israelites papunta sa Promised Land. Pero to a longer and harder journey. Kasi ang totoo, meron naman po talagang shortcut papunta po doon sa Promised Land. Pero kasi sabi nga ng Lord, pag doon sila dinaan, at merong mga kalaban, baka magbalikan lang yung mga Israelites sa Egypt. So ang ginawa ng Lord, sa iba niya pinadaan. At habang dumadaan sila doon, papuntang Promised Land, tinitrain sila ng Lord, pinapatapang sila, dinadaan sila sa mga pagsubok. At kaya nga po, para pagdating doon sa Promised Land, handang-handa na sila sa battle. Kapatid, minsan, hindi agad binibigay ng Lord yung mga hinihingi natin kasi hindi ka pa handa. Laging sinasabi ito ni Tatay Lloyd, kasi baka pag binigay sa iyan, yumabang ka. Kapag binigay sa iyan, maging mapangmata ka. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, habang hinihintay natin yon, God will never fail na ingatan tayo at ipakita sa atin yung mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Same with us, maaring hindi mo pa natatanggap yung mga bagay na hinihingi mo. Kasi nga, baka hindi ka pa handa. Pero ito maganda, pinapanalangin mo yan. God is working on it. So continue to pray, and God will unveil His surprise for you. Cliche na rin po yung, di ba, yung perfect ang timing ng Lord. Sobrang naririnig natin yan. Ginagamit nga natin yan sa mga disciples, Nak, baka hindi pa time. Alam mo, Nak, may perfect time ang Lord. Pero pag tayo na yung dumadaan, parang ang bilis nating mag-doubt din. Lord, bakit ang tagal? Ang tagal-tagal mong sagutin. Pero yun nga, maaari kasing hindi pa tayo handa. At gusto kong sabihin sa inyo, ang Panginoon po is the master of dramatic timing. Marami pong kwento sa Bible kung saan akala mo wala na, pero doon, pag pumasok na ang Panginoon, magbubukas siya ng pinto upang maibigay yung mga bagay na hinihingi natin. So kapag may sinagot na panalangin ang Lord sa'yo,
Kunwari, noon mo pa siya pinapanalangin, tapos hininto mo kasi nga nainip ka eh. Tapos ngayon time na to dumating, huwag ka nang magulat. Kasi pinag-pray mo yan eh. Maaring nung time na yon hindi pa time kaya hindi binibigay ng Lord. Pero ngayon niya handang ibigay sa'yo. So huwag ka nang magulat kung may mga prayer request ka na noon mo pa siya pinanalangin at dito na-surprise ka kasi nga ibinigay po ng Lord. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Ayan. At the right time, God will provide our needs. At the right time, God will deliver us. At the right time, God will rescue us. At the right time, God will surprise us. Yan. Salamat po sa ating Panginoon. So, hindi po tayo dapat matakot kasi kapag ang Lord nag-surprise, it is the best timing. Minsan kasi may takot tayo, Lord, baka hindi na dumating. Lord, baka wala na. Pero sabi ko nga, minsan ang Lord, pag kumilos, last minute na. So, pangatlong bagay po, when God gives your surprise, it is for your best purpose. Yan. Ano po ba yung purpose natin sa buhay? Ano po? Loving God, loving people. Yan. Your purpose is to bring glory to God. Ano po ba yung ibig sabihin? Magbigay kaluguran, kapurihan po para po sa ating Panginoon. Natatandaan niyo po ba nung elementary tayo, kapag may field trip, tapos may mga kasabay na mga estudyante, di ba? Sinasabi sa atin ng mga teachers natin, kahit pala high school, may ganun pala. Elementary lang naisip ko. Ayan, basta pag may field trip, sinasabi ng teacher, mag-behave kayo kasi may mga kasama tayo ibang school. Nire-represent nyo ang school natin. Ganun po yung pagbibigay glory sa Lord. Kung paano tayo mamuhay, we represent God. So dapat, yung mga ginagawa natin, gives glory to our God. Pero ayaw naman po ng Panginoon na mag-pretend tayo na okay po yung pamumuhay natin. Pero ito po ang gusto niya. We bring glory to God when we live like Jesus. Kapag nagmamahal ka ng totoo, nilagay mo yung pangangailangan ng iba bago pa sa'yo, doon natin masasabi that we are giving glory to God. Ulitin natin, loving God, loving people. So pag si God, sinurprise ka, alam niya, doon mo mabibigay yung best purpose mo. Amen po ba? Kapag may sinagot siya sa'yo, alam niya, doon mo siya mapapapurihan. Kapag sinagot niya yung prayer mo, alam niya, doon mo siya mai-honor. Hindi ka po idiligaw ng Panginoon. Doon ka niya dadalhin sa isang lugar kung saan magbibigay kaluguran sa ating Diyos. So kung meron man tayong pang mga panalangin na hindi pa sinasagot ng ating Panginoon, baka hindi pa yun yung lugar kung saan maibibigay natin yung yung desire natin na maibigay yung buong pusong pagbibigay kaluguran or desire natin na mapapurihan natin ang Panginoon. Surprises comes kapag alam ni God na doon mo siya mapapapurihan. So yan tatlong bagay po tayo. When God gives your surprise, it is best for you. Pangalawa, best timing. At pangatlo, it is for our best purpose. Dali lang po Yan. Yung surprises po, nakahanda lang po sa atin yan. And gusto ko pong sabihin sa inyo, sobrang dami ng inihandang sorpresa ang Panginoon para sa inyo. Amen po ba? Sino po dito naniniwala na may inihandang sorpresa ang kanilang Panginoon, ang ating Panginoon sa kanila? Yan. We may not see it. Diba? Or hindi natin siya ine-expect. Or hindi natin talaga alam. Pero God is preparing sa mga bagay na gusto niyang ibigay sa iyo para sa new beginning, new opportunity, mga new surprises na better doon sa inaasahan mo. Katulad ng sinasabi ko kanina, kapag kumilos po ang Lord, minsan hindi mo alam kung kailan talaga. Kumbaga parang minsan last minute, yung akala mo wala ng paraan, yung akala mo wala ng solusyon, pero
pag ginusto niyang buksan, magbubukas. Ang katulad po nung ginangyari dun kay Peter, no? Yung pinto sarado, wala naman pwede magbukas nun eh. Walang susi kasi nga nasa kawal, natutulog ata yung mga kawal. Pero binuksan ng Panginoon yung pinto at doon nakalaya si Peter. So when you've done all you can do, trust God to do for you what you cannot do. Kung tingin mo, nagawa mo na yung lahat, pagtiwalaan mo yung Panginoon sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Whether ang answer ng Panginoon, yes, or ang answer ng Panginoon, wait, alam niyo po, pagkatiwalaan natin ang ating Diyos. Kasi, yun yung pinaka-best decision na pwede nating gawin. Ang pagkatiwalaan po natin ang ating Diyos. Naiintindihan mo man ang nangyayari, or hindi. Yan. Sabi, keep on praying earnestly. Katulad po nung ginawa ng mga sa Book of Acts, no? They prayed earnestly. Kasi when you circle a promise in prayer, you can't never always sometimes tell. Kapag yan pinanalangin mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Hindi mo alam kung kailan at paano yan sasagutin ng Panginoon. Tandaan po natin when we pray, the more you will experience holy surprises. Gusto po ba natin yon? Makatanggap ng holy surprises? Then continue praying earnestly. God can orchestrate divine appointments with anyone, anytime, anywhere. Amen? So stop trying to control everything. I-stressan lang talaga natin yung mga sarili natin, no? Ang pinaka-pwede nating gawin, let go and let God and entrust everything po sa ating Panginoon. Meron po sinabi yung isang author, palabas nga po, yan. God has often surprised me, but He has never disappointed me. Agree? Agree po ba tayo doon? It is absolutely true. God will never disappoint you. God will never disappoint us. Yan. So, salamat po sa ating Panginoon. Pwede ba music? Sa inyo, ikli lang ito eh. Yan. Alam niyo po, sa ilang araw na nakikinig po ako dito sa ating corporate gathering ng prayer and fasting. Sobrang na-amaze po ako at natutuwa po ako sa mga testimonies na kinakwento ng mga speaker na tinayo po dito ng ating Panginoon. No? Sobrang dami nilang bit-bit na kwento. Kaya ako, nagkaroon naman ako ng holy envy. Parang gano'n, holy na. Envy pa din. Naingit ako sa kanila. Sabi ko, gano'n, magmula day 1 hanggang day 15 talaga. Grabe yung mga testimonies nila. Kaya ako, habang nandun ako sa likod, wag sana ako maiyak. Habang nandun ako sa likod, yes, come on. Yeah. Habang nandun po ako sa likod, ang prayer ko talaga, Lord, bigyan mo ko ng kwento. Bigyan mo, day 16 pa ako, pero day 1 pa lang, di ba? Nagpa-pray na ako. Lord, bigyan mo ko ng kwento kasi gusto ko may ma-share po sa mga tao. So, isip ako, day 2, day 3, sige, Lord, bigyan mo ko ng kwento. Day 4, day 9 na, Lord, wala pa din, Lord. Ganyan. So, bigyan mo po ko ng kwento. Pero habang pinapaisip ako ng Lord ng mga kwento, nare-realize ko, yung mga kwento ko, parang mga bitin. Yung parang gano'n, parang, nung dati nawalan ako ng work, nagkaroon nga ako ng work, ngayon wala na naman akong work. Lord, nakaka-inspire po ba yun? Yung parang ganun yung nasa isip ko. Tapos, nagkaroon, nag-ano nga ako ng business, pero ang nasa isip ko, Lord, hindi pa siya nagpa-prosper. Parang ang hirap ikwento. So, isip pa rin ako ng isip. At may nagpa-realize po sa akin ito, no? Actually, si Pastor JR at si Grace. I realized I was looking for an extravagant surprise sa Panginoon. Kaya pala hirap na hirap ako. Gusto ko kasing kwento, yung mapapawaw yung mga tao, kayo pong makikinig. Pero naisip ko nga po, no, ang surprises naman, nanggagaling din sa mga small packages. Hindi palaging big package ang binibigay ng Lord. So at hindi ko alam, pwede yung mga maliliit na surprises ng Lord,
papunta pala yun sa mas malaking inihanda ng Lord sa akin. Kaya sabi ko, hindi ba ako maso-surprise sa Lord na for 11 months, wala pong nagkasakit sa pamilya ko. Si Jaja po sa ospital po nagtatrabaho yun. Very prone po talaga na makasagap ng mga viruses. Pero kahit kailan hindi po siya nagkaroon ng symptoms. May senior po sa amin, si Mama at si Daddy. Kumbaga parang mahihina na rin po yung mga maraming gamot na rin po na iniinom. Pero kahit kailan po hindi po namin nakitaan for 11 months ng symptoms ng kahit ano para sa COVID. At ito pa po, no, yung kasambahay po namin, hindi po kasi siya stay-in. So lumalabas po siya ng bahay. Labas pumasok siya ng bahay namin, siya po yung namamalengke. Na pwede po siyang makaharbor talaga ng mga virus doon sa kung saan man siya nagpupunta at sino nakakasalamuhan niya. Pero never po talagang nagkaroon ng simptomas siya. Hindi po ba surprise from the Lord yon? Dito rin po sa pandemic, nawalan po ako ng trabaho. Pero babayaran nila ako. Hindi pa po surprise. At meron akong pang first fruit offering para sa Sunday. So, promote lang natin po ha. Huwag po natin kakalimutan. First fruit offering po natin ha. Sa 31 na po yan. Pero ito nga po, hindi pa po dumarating yung payment sa akin. At yun po yung pinagpapray ka. Lord, surprise me. Dumating ka na para may maibigay ako. Isang bagay pa po, no? Dito rin po sa pandemic, dito po ako tumapang. Dito po ako, sobrang takot po ako mag-take ng risk, lalo na sa mga business, hindi po talaga ako maalam dyan eh. Kasi laging, ang nasa isip ko, paano pag nalugi? Parang gano'n lagi yung ano ko, paano pag parang palugi? Hindi ba pwedeng, paano kapag nag-prosper? Parang gano'n. Puro lang, paano pag nalugi? Parang gano'n yung lagi kong, pero dito, tinanggal ako ng Lord sa comfort zone ko. At ngayon, nag-uumpisa na po yung JTG Apparel. Please like and share po. So minsan kasi, baka akala natin mga kapatid, no, hindi pa po natin natatanggap yung mga ibang surprises from the Lord. Kasi nga, we are looking for extravagant surprise. Pero mga kapatid, yung maliliit na surprises na yan, it's just a puzzle. Papunta po sa mas malaking bagay na inihanda po sa atin ng Diyos. Natanggap ko na po yung ibang surprises from the Lord. Pero gusto ko pa po. I want more. Gusto ko pa, Lord. Gusto ko mas malaki. Yung gusto ko mapapawaw pa rin ako. Selfishness po ba yun? Sabi nga po, di ba sa book, the more na mas malaki yung hinihingi mo, the more na sinisigaw mo sa Lord, the more na iniluluhod mo, dun po natutuwa ang Diyos. At ang gawa po ng Panginoon, paganda ng paganda, palaki ng palaki ng palaki. Kaya naniniwala po ko, lahat po tayo, we are candidate for God's surprise. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 84:11, no good thing does He withhold for those who do what is right. At naniniwala po ako, lahat po tayo ay pwedeng makatanggap ng iba't ibang sorpresa mula sa Panginoon, mula ngayong gabi hanggang sa susunod pong mga araw. Pero pag sinagot ka ng Panginoon, huwag ka na magulat. Huwag ka na magulat. Pero pwede kang ma-amaze. Kasi yun naman yung pangako sa atin ng ating Panginoon. No? He will do amazing things to us. So sa lahat po na naririto ngayon, yan, even po yung nasa online, gusto niyo po bang sabihin ngayon, Lord, surprise me? Parang mahina. Sige nga po, sino po dito yung nagnanais na sabihin, Lord, surprise me? Surprise me, Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At pagtayo mo, kapatid, asahan mo na His surprise will come anytime. Kahit ngayong moment na to, kahit nakatayo ka dyan, pwedeng dumating yung sorpresa mula sa ating Panginoon. Kasi ganun po kumilos ang banal na Espiritu, amen? He is uncontrollable. He is unpredictable. Sabi nga sa John 3, di ba? Ang hangin, hindi mo alam kung saan manggagaling at saan pumupunta.
Noong una, hindi ko po talaga maintindihan yun. Pero ang ibig sabihin lang po pala nun, anything can happen. So ngayon, sa oras na to, pwedeng bumaba ang sorpresa ng Panginoon right at this moment, ngayong pong oras na to. Pwede rin po bukas, pagising mo, pwedeng mamayang gabi habang natutulog ka, o sa mga susunod na araw. So as we sing this song, gusto ko po alalahanin lang po natin yung mga bagay na gusto mong hilingin sa ating Panginoon. And let us all bring it sa kapaanan ng ating Panginoon at pagkatiwalaan natin na ngayon, bubuhos ang sorpresa ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, at tayo po lahat ay umawit sa ating Diyos. Thank you, Jesus. Hello, sound. Hello, sound check. Hello, sound. Hello, sound check. Hello, sound. Hello, sound. Sound. Hello, sound check. Let's all sing. Only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know you more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust. Come on! And find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Kay Kristo lang tiwala ko, ang kamatayan ay kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas
pag-asa ko'y kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay, ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Oh, kay Kristo lang. Hallelujah. Wow, thank you Lord. Thank you Jesus. Habang nagsasalita si Tess, sinusulat ko yung mga wordings, yung mga binibitawan niyang salita. Although ang dami pero siyempre yung title, Lord Surprise Me. Habang minemeditate ko yung surprise, parang dalawang word yung nabuo, isang surpass, saka isang rise. Pagkatapos tinanong ko yung word na surpass, greatly, greater. So parang ang word sa akin ni God, para sa atin, bago ibigay kay Pastor Mel, the Lord will greatly raise you up. Personally. The Lord will greatly raise you up. Habang nagsasalita si Tess, ang dami ko nakikitang Christian na ang baba-baba ng tingin sa sarili. The Lord will greatly raise you up your self-image. May mga Christian kulang sa confidence. May alam, may talino, may galing. Pinanghihinaan ka ng loob. At ito ang sinasabi ni God sa iyo ngayong gabi. The Lord will raise you up greatly. Yung mga dati kinahihiya mo, kinatatakutan mo, ma-overcome mo yan in Jesus' name. So I don't know, no? Ang ganda-ganda ng message sa atin eh. Pag sinurpresa ka ni God, laging personal. Napaka-personal. Hindi ka masusurpresa nang walang kinalaman sa iyo. Laging mahalaga sa iyo. Like for example, mahalaga sa iyo ang pamilya. Doon ka susurpresahin ng Diyos. Doon ka susurpresahin ng Diyos. Makakakilala ang pamilya mo sa Panginoon. Maaring, ang mahalaga sa iyo ang values mo. Education. Makikita mong makakapagtapos yung mga taong ipinapanalangin mo. May the Lord surprise you. Ayoko ma-miss lang yung gabing ito. Kaya nga may pagkakataon, umaatin ako dyan sa likod, naka-short lang ako. Ayoko talagang magpantalong kasi ayokong matempt na tumayo dito. Pero pumupunta ako sa gabing ito, parang excited ako. Kasi nga surprise eh. So sabi ko, Lord, pag may pinasasabi ka, sasabihin ko. Hindi ko alam ngayon kung sa online, ikaw ba yung kinakausap ng Diyos sa mensaheng ito? The Lord, again, will greatly raise you up beyond your fears, beyond your doubts, beyond your insecurities. Hanggang kailan ka nasa ibaba, God will raise you up. God will raise you up. Kailan mo sisimulan yung matagal mo nang dapat simulan? Kailan mo dapat hakbangan yung matagal mo nang dapat hinakbangan? Kasi lagi ka natatakot, lagi mong iniisip, hindi mo kaya. But the Lord, ina-assured ka ngayon sa gabing ito. Hallelujah. Sila Tess, ang dami rin namang naranasan. Pero isang bagay yung sobra ako natutuwa, hindi tumiklop ang pananampalataya ng kanyang lingkod na ito. Maawa ba ako? Hindi. Paano mo kaawaan ang isang taong antindi ng pananampalataya sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, may magandang laban tayo. May ilang araw pa para tayo manalangin. Sorpresahin ka ng Diyos. Kung ikaw yung sinasabing ito, taas niyo yung dalawang kamay niyo sa Lord. Kahit yung mga nakikinig ngayon at nanonood, nakikita mo ba sa sarili mo hanggang dyan ka lang? O sa patuloy nating pananalangin, iangat pala ako ng Diyos? Alam niyo ho, habang nakataas ang kamay niyo,
nung una tayo nakatuntong sa UK, alam niyo ang gusto kong kausapin, mga Levites? Paano kaya paniniwalain ng mga batang ito na walang naniniwala sa kanila na ito yung iaangat ng Diyos para patunayan sa mundo? Ngayon natutuwa nga ako eh. May lakad kami ni Pastor Emer kahapon, wala kaming maisamang Levites. Kasi lahat nag-aaral. Lahat may trabaho na. Dati, madaling tawagin eh, kasi andyan lang. Ngayon, hindi mo na sila mahagilap kasi inangat na sila ng Diyos. Huwag mong mamaliitin ang iyong sarili. Huwag mong mamaliitin ang iyong panalangin. May sorpresang hatid sa iyo ang Diyos. Oh, habang nakataas ang iyong kamay, gusto kong tingnan mo ang iyong sarili na ikaw ay nakatuntong sa kamay ng Diyos. At yung kamay ng Diyos ang mag-aangat sa iyo. Kasi natuto kang magmahal sa Diyos. Kasi natuto kang magtiwala sa Diyos eh. Paano mababayaan at kalilimutan ng Diyos ang mga taong nagmamahal sa Kanya? Receive the anointing na nanggagaling sa Panginoon. Lagi natin dinideklara, hindi lang siya nagbabago ng buhay, nagpapabago ng takbo ng pamumuhay. May the Lord surprise you greatly beyond your expectation and imagination. Mga magulang, sorpresahin kayo ng Diyos. Lahat ng inaasahan nyo sa inyong anak at pamilya. Lahat ng mga professional na naghahanap ng promotion. In Jesus' mighty name, let God surprise you this evening. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wow, hallelujah. Sige po, we stay in the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Sa ating mga online, sobra po kaming na-excited na makasama po namin kayo sa mga huling prayer and fasting. Ngayon po, on-site, papaalam muna tayo sa online. Pero nililid lang po ako ng Lord at sinasabi ko nga rin po to kay Ate Tess. Yung mga pumunta rito na talagang nagtiyaga kahit umuulan, may sorpresa ang Lord sa atin. We will pray earnestly. Online, ma-excite po kayo. Kasi minsan by network, pare-parehas na lang po yung mga uma-attend. Pero alam niyo po, iba po yung nasa on-site. Iba po yung nasa on-site. I will ask Pastor Loy nga kung hindi talaga kasya, gawing 40 days po ito Makaka-attend ka lang dito Maranasan mo lang yung presensya ng Panginoon. Oo, tumatagos sa video. Pero iba yung narito Kaya, mga online, magkita-kita po tayo bukas. On-site, are you ready to the Holy Spirit to move in this place? God bless you online. God bless you in Jesus' name. Kita-kits po tayo bukas. Paano po kayo? Pa-schedule po kayo ha? Bukas, sa isang araw, kahit sa Sunday. In Jesus' name, God bless po. Hallelujah, hallelujah.